preparation. Ang tanong, tama ba yung sinasabi ni Senator Soto na hindi masama yung insertion, kasama po yan sa budget preparation? Well, hindi po illegal po yun. Legal po nilang gagawin yun kasi nga the power of the purse ay nasa Kongreso, nasa Kamara Representante at saka nasa Senado. Tama po yun. Pero kung yung insertion ng mga pondo ay hindi napag-aralan dahil hindi dumaan yan sa masusing pag-aaral na dapat ginagawa bago magpondo ng mga bilyon-bilyon sa mga proyekto, masama po yun. It is probably not a legal issue but more of a morality or ethical issue. It could be a moral or ethical issue. Hindi tama. Legal man yan, pero it's not right. Kasi hindi pinag-aralan eh. Pupunduhan mo yung isang proyekto sa pamamagitan ng insertion sa budget, pero yung insertion na yan ay hindi naman pinag-aralang mabuti yan. Talo ang taong bayan kasi pera ng taong bayan yung ginagastos dyan. Buwis na pinaghirapan, pinagpawisan ng taong bayan yung pera na yan. Pero dahil nga po sa kapangyarihan ng mga senador at mga congressmen, kayang-kaya na nilang gawin yung tinatawag nilang insertions na yan. Tapos makikialam sila ngayon sa implementation dahil aangkinin nila. Akin yan eh, amin yan eh. Kami ang nagpapundo niyan, kami ang nagpa-approve niyan, kami ang nag-approve niyan. So amin yan. So walang magawa ngayon yung district engineer o yung regional director kung sino man ang mag-i-implement. At pati na rin sa national government kung central government po yung mag-i-implement ng mga proyekto na yan. So yan po yung sitwasyon. So uulitin ko, tama rin na sinasabi ni Senator Soto na pagdating po sa usapin na, sabi kasi ni Senator Lacson halos lahat ng mga senador noong 19th Congress ay may mga insertions. Pag talaga naman pag nag-propose ka ng amendments, ay sabihin na natin insertions yun dahil nandoon ang kanilang kapangyarihan. They are empowered to do that. They are legally allowed to do that. Pero pag yung insertion ay malalaking mga pondo na hindi naman po pinag-aralang mabuti o walang pag-aaral na ginawa, pero ipinagpilitan pa rin isiksik natin yan sa budget, then it becomes more of an ethical or moral obligation or responsibility. Doon pumapasok yun. Okay lang sana kung kanilang in-insert yun na hindi sila makikialam sa implementation. Hindi, makikialam sila sa implementation. Meron silang mga paboritong mga kontraktor. At yung mga pinapahayag ng mga nag-testify na sa Senado, meron kagad obligasyon. 15 kasek, ganun. 15 yan, 15 yan. O kaya 25 yan, o 30. Doon pumapasok yung systematized or systematic corruption na sinasabi nila. So yan po yung sitwasyon ngayon nitong corruption scandal ng infrastructure. Punta tayo ngayon sa mga investigation. Nalulungkot pa rin ako hanggang ngayon na umalis na si Mayor Benji Magalong bilang special advisor ng ICI at pinalitan siya ng dating Chief PNP, retired si General Azurin. Hindi ako makakapag-komento kay General Azurin. Although, nakilala ko rin siya, kausap ko rin siya, naging regional director siya ng PNP sa Region 1. And at that time, ay nakapag-usap naman kami. Marami rin kami mga nagawa para kahit pa paano ay mapabuti yung peace and order situation sa buong Region 1 nung siya ang naging regional director. So ayan, balik tayo dahil medyo dumadaan tayo rito sa maraming mga
high tension wire kaya nawawala yung signal natin. So balik tayo dito kay Mayor Benji Magalong. Ako yung nalulungkot talaga na siya ay umalis. Na kahit papaano sana ay may nakikita akong pag-asa na itong ICI, independent, sabi, independent, ulitin ko, Independent Commission on Infrastructure, ay gagawin niya yung tama at mabilisang trabaho para may mapanagot dito sa mga sinasabi nilang involved sa katiwalian. Hindi lamang sana sa flood control, pati na rin sa mga ibang infrastruktura. At si Mayor Benji Magalong, tinalaga siyang special advisor dyan. Narinig natin yung pahayag ng palasyo na siya ang magiging head investigator, kumbaga. Dahil, in fairness naman, sa tatlong mga membro ng commission, yung chairman dyan, si Justice Reyes, member si Secretary Babe Singson, si Ma'am Fajardo. Pagdating po sa knowledge on investigation, paano ang gumawa niyan? Ang eksperto dyan si Mayor Benji Magalong. Dinaanan niya, nakita naman natin yung kanyang mga accomplishment. Malalaking mga accomplishment. Kita natin yung ginawa niya doon sa Mamasapano Massacre Investigation. Na, kahit na masakripisyo yung kanyang karir, basta masabi lang yung katotohanan at ang katotohanan ay involved si Presidente Noynoy Aquino doon sa Mamasapano Massacre kung bakit ganun ang nangyari. Pangalawa, yung investigation niyang ginawa dito sa malawakang problema noon ng mga baril ng Philippine National Police, na itong mga baril na ito na milyon-milyon, daang milyon ang halaga, ay napunta sa kamay ng mga CPP, NPA, NDF, mga terorista. Ito yung tinatawag nilang ninja cops. At maraming pressure ang natanggap ni Mayor Benji nung inimbestigahan niya ito. Pero dahil may mga superior siya may mga kaklase siya sa PMA, may mga mas mataas pa sa kanyang official din ng PNP may involved dito. Pero hindi inalintana ni Mayor Benji. Basta kailangan lumabas ang katotohanan. At si Mayor Benji, sinasabi na niya itong corruption ng infrastructure bago pa lang ito pasabugin o bago ito ihayag ni Pangulong BBM. Alam na ng lahat. Alam na all ito na nangyayari. At hindi na nga ito mapipigilan na sasabog. Talagang sasabog ito dahil kung maalala po ninyo, sinampahan na ng kaso sa ombudsman itong mga involved na ito bago mag-eleksyon. Meron ding isinampang kaso na sa Supreme Court patungkol dito. Nullification nitong 2025 budget na pinirmahan ni Pangulong BBM. Pero hindi lang 2025 budget dito Pero pinapalabas nila sa mga naratibo ngayon, itong mga kanilang mga pinapalabas na, well, itong for later release, yung FLR na sinasabi ni Congressman Toby Chanco at binanggit din po yan ni Senator Escudero sa kanyang privilege speech kahapon, na yung mga pondo ng infrastructure patungkol po dito sa mga hinihingi ng mga congressmen na mga flood control projects, FLR ang tawag dyan, for later release, dahil nga ang pondo nang galing po yan sa unprogrammed appropriation. At binanggit ito ni Senate President Escudero, dating Senate President Escudero, na itong mga pundong ito ang dahilan kung bakit pumirma yung mga congressmen sa impeachment ni BP Sara. Ito ang ginamit na sabihan ng speaker, itong mga congressmen, na perma kayo rito sa impeachment ni Sara para ma-release ang inyong mga pondo na gagamitin nyo sa eleksyon. Itong mga pundong ito yung kanilang mga infrastructure project. Bawat congressman ay meron silang 150 million ang sinasabi. So, perma yung mga congressmen. Pero,
na-realize siguro nila. Na-realize ni na Senator Chase, ni na Toby Chanco, at pinayuhan nila yung presidente na pag ito ay i-release mo dahil panahon ng eleksyon ito, mabubuko ka. Hindi na ito maitatago kasi panahon ng kampanya ito. At sigurado yan, sasabog at sasabog yan. Kakalkalin nila, ilalabas yan. Panahon ng kampanya eh. At inaabangan po namin yon, mga minamahal na kababayan, nung panahon na yan na tayo nangangampanya. Na alam namin na yun ang kanilang plano. Alam namin na yung kanilang mga AKAP, AX, TUPAD, etc. na i-release na nila yun eh. Pero ang isang hindi pa nila nare-release, ito nga yung pondo ng infrastructure na pinunduan nila, questionably na galing po yan sa unprogrammed appropriation for later release, FLR. Pero maliwanag na alam ito ng presidente. Hindi niya masabing hindi niya alam ang tungkol dito. Alam niya yan. O, kanya lamang, tama yung naging advice ni Toby Chanco, hindi niya pinarelease muna ito. Dahil pag iparelease niya ito, atrasado na rin eh. April yata nung sinasabing i-release nila ito. At that time, alam na namin na meron kaming tsansang mananalo sa senatorial elections. At alam na rin namin na yung mga kandidato nila sa administrasyon ay talagang hindi dapat sila manalo, nanganganib sila. No? Pero saka na natin pag-usapan yung mga anomalya rin dyan sa COMELEC. Pero yung sabihin nila, itong naratibo nila na kaya nga hindi ni-release na yan, ni BBM itong mga pondo ng mga congressmen na ipinangako yan ni Speaker para pirmahan nila yung impeachment ni VP Sara. No? Too late na po yung justification na yan. Buti sana kung hindi pinirmahan ni BBM yung 2025 budget at vineto niya itong mga pondong ito, itong mga pondo para sa mga questionable infrastructure na ito. Hindi niya vineto, pinirmahan niya yung buo na 2025 budget. At hinintay pa na hanggang April pa i-release yan. Natimpla rin nila. Alam nila sasabog na ito na hindi na nila maitatago itong problema ng flood control. Dahil nga, sunod-sunod yung matataas na baha at marami ng ingay. Nung umiikot kami sa buong Pilipinas, ito na yung naririnig namin sa mga tao. Ganito yung mga ginawa nila rito, mga substandard na mga proyekto, mga walang proyekto, pakitignan nga po ito. At hindi na rin maitatago sa kanila yun, na yun ang reklamo ng taong bayan. Kanya nga, pagdating ng SONA, noong ika-4 na Lunes ng Hulyo nitong taong to, inunahan na ng Malacanang ng Pangulo ito. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Para lumabas na siya yung nag-expose na yun ngayon ang sinasabi na naratibo nitong mga nasa palasyo at yung mga tagapagsalita niya, mga mouthpiece niya sa social media, sa traditional media, na lumalabas na talagang ang nagsiwalat dito raw ay ang Pangulo. Ay hindi po. Ang nagsiwalat po nito ay ang taong bayan mismo. Tayo po ang nagsiwalat niyan. Dahil saan ka mang magpuntang lugar sa buong Pilipinas, ang daming nagkalat na mga substandard na mga proyekto. Hindi lamang po flood control, pati kalsada, pati tulay, irigasyon, etc. Pero malala talaga itong flood control projects na ito dahil dito napakalaki ang kanilang hinihingi na porsyento ng kickback. 30%, 40%. At si Mayor Benji Magalong, alam niya ito. Dahil tulad ko, umiikot kaming pareho dyan sa Cordillera. Pareho kaming anak ng Cordillera, anak ng Northern Luzon. At siya ay talaga naman pong outspoken siya. Sasabihin niya yan. Sasabihin niya na ito ang nangyayari.
Ito, ginawa ko rin yan. At sinasabi ko rin itong mga bulok na nangyayari na ito. Katakot-takot na demanda ang inabot ko dyan. Pinagbintangan pa ako, meron akong inabusong mag-inang mga naging katulong namin. At hinaharap ko pa rin yung mga problemang yan. Dahil sa politika, babanggain mo ba naman itong mga malalaking mga politikong ito? Babanggahin mo yung kanilang mga sindikato. Iimbintuhan kanila ng kaso. O ako, inimbintuhan na nila ng kaso. Hinaharap ko yung mga kaso na yan. May disbarment case ako. Meron akong mga kasong hinaharap. Investigasyon dito, investigasyon na lang. Pero hindi tayo natitinag at hindi tayo titigil dito. Silabasan yan sa media pa. Search yan yung mga demanda nila sa akin. At ganyan din ngayon ang gusto nilang gawin kay Mayor Magalong. Dahil nakita nila yung galaw niya, seryoso siya sa trabahong binigay sa kanya. Na siya ang lead investigator na gagamitin. Although yung commission itself, kung talagang sincere yung commission na yan, kailangan nila yung tao. Anong gagawin ng special advisor? Magbibigay lang siya ng kanyang payo, papayuhan lang niya yung ganito. Hindi. Ito ngayon, kinuha nila yung Chief PNP dati, si General Azurin. Ibig bang sabihin, si General Azurin, mananatili lamang siya doon sa kanyang opisina, uupo na lamang siya doon, at siya ay magbibigay ng mga opinion, memorandum, or anuman, information, na hindi siya iikot. Anong maibibigay niyang informasyon? Anong maibibigay niya para sa kaalaman ng komisyon? Kasi si Mayor Benji, investigator rin, pupunta niya, tapos kung ano yung findings niya, ano yung evidensyang nakalap niya, yun ngayon i-submit niya sa komisyon. Bahala na yung komisyon kung anong gagawin nila, kung magsasampa pa sila ng kaso, or ano pa man, after evaluating yung mga ebidensya o impormasyon na nakalap ng special advisor. Ang nangyari, takot sila. Naramdaman nila na hindi nila makokontrol si Mayor Benji. Dahil inumpisa na niyang sabihin yung mga nakita niya sa pag-ikot-ikot niya sa iba't ibang bahagi na ng Pilipinas. At siya nga ay nagsorry pa sa mga kababayan natin sa Baguio dahil sabi niya naging talagang busy siya dahil hindi niya kalain na ganun talaga kalaki ang problema. Uumpisan na, sabi nga ni Mayor ni Manong Chavit Singson, bakit hindi na kayo kailangang lumayo? Umpisan nyo na dito sa Region 1, Northern Luzon, mula Ilocos Norte hanggang Pangasinan. Ikutan nyo na ito kasi marami ring mga ginawa nila dyan na mga substandard na mga infrastruktura. At hindi lamang po sa Region 1, pati na rin sa Cordillera. At nabanggit nga itong congressman ng Benguet na si Eric Yap, na dating congressman ng ACT-CIS party list, na naging chairman ng Committee on Appropriations bago si Saldico. At marami ring mga infrastruktura na ginawa dito sa Cordillera at Northern Luzon na mga substandard o maanumalyang mga proyekto. Kaya ito, alam lahat ito ni Mayor Benji. At siguradong isusubmit niya ito ang kanyang findings. Anong ginawa ngayon? Sinabi na pinapareview yung kanyang designation or appointment. May conflict of interest daw. At meron pang nagsabi na isa ring abogado o kaya opinion na violation ng Constitution yan kasi no elected official shall be appointed or designated into other office during his tenure. Alam po ninyo, itong commission na ito, ad hoc lamang po ito Hindi naman po ito regular office or regular agency of government. Yung sinasabi doon sa Constitution, ay yan po ay pag ang kanyang appointment ay doon sa isang regular office. For example, itatalaga siyang cabinet member o itatalaga siyang director ng isang opisina. Hindi pwede talaga. Pero pag ad hoc na katulad yan, na ang buhay ng commission na yan is just temporary after performing the job being assigned, ay magiging functus officio o mawawala na. Hindi naman permanente po yan. No?
Kaya walang violation doon sa Constitution. Pero ngayon, pilit na pilit, abay, conflict of interest daw dahil itong isang construction company na nasasangkot dito sa issue ng anomalous flood control project, itong Pamilya Vizcaya, iwan ko kung ano yung kanilang korporasyon, ito yung Centemutis yata, kung Centemutis Construction ito, ay nakakuha raw ng project sa Baguio City doon sa parking lot construction diyan sa Baguio City, at may possibility raw na conflict of interest. Ibig bang sabihin niya hindi nyo pinag-aralan bago nyo ito inimbitahan si Mayor Magalong na gawing special advisor? Hindi naman po in-applyan po ito ni Mayor Benji Magalong na posisyon. Inimbitahan nyo siya dahil ang tingin nyo magagamit nyo siya para tumaas yung credibility nitong commission na mag-iimbestiga ng infrastructure. At yun nga yung nangyari dyan. Tinanggap ni Mayor Benji, tumaas yung credibility nitong ICI na baka totoo nga ito. Kasi nandyan si Magalong. At si Magalong hindi mo mababayaran yan. Si Magalong hindi mo ma-i-influensyan yan. Si Magalong hindi mo ma-pressure yan. Kahit na Pangulo pa ng Pilipinas, tatablahin niya basta mailabas ang katotohanan. That was the reaction of our people. Yan din ang reaction ko. Ganon din ang saloobin ng maraming Pilipinong naniniwala for good governance. Pero ngayon, umalis si Mayor Benji. Anong mangyayari dito sa ICI? Wala, kapot, bagsak, shattered. Sino pang maniniwala? Ako, may duda na rin ako. Hindi na ako maniniwala na matutuntun lahat at mapapanagot ang dapat panagot. Meron lang sigurong iilan dyan na masasampan katulad ng mga nilalabas nila ngayon sa dyaryo, sa media, na sinampan na nila si Saltico, sinampan itong mga district engineers, etc. Pero matibay na ba yung ebidensya laban sa kanila? O dahil lang doon sa mga testimonyang nakalap naman sa investigasyon ng Senado? Tapos meron pang pahayag na hindi raw nila isa sa publiko yung pagdinig nitong ICI para raw to protect the rights of privacy ng mga taong pwedeng isiwalat na lang at masangkot dito na hindi naman sila masasangkot. Bakit mo pa sila iimbestigan kung wala naman palang patayan na sila ay pwedeng masangkot? Diyan na naman yung pagdududa ngayon na kung hindi gagawing public hearing po itong investigation na ito in the guise na to avoid trial by publicity. Wala pa pong trial by publicity po rito. Kasi wala pang trial, investigation pa lamang po ito Investigation pa lamang po ito. Trial by publicity ito pag dating sa korte. Pero bakit kailangan itago yung pag-iimbestiga sa publiko, sa mata ng publiko? Lalo tuloy nagdududa ang sambayan. Wala ring mangyayari dyan sa ICI. Yun ang sabi nila. Manong Chavit Singson nagsasabi ng ganon. Sinasabi nga ng marami, wala, cover up lamang po ito. Papanagutin yung mga maliliit na mga isdang katulad ng mga contractors. Sabihin man natin bilyon-bilyon yung nakuha nilang kontrata, pero hindi naman lahat yun binulsa nila. Yung karamihan doon napunta sa mga politiko at mga sponsor ninong nila, mga opisyal na matataas sa pamahalaan, na mga pwestong undersecretaries o baka aabot pa ng hanggang executive secretary. Kaya ito ngayon ang nakasusuklam o kalunos-lunos na kalagayan ng ating bansa sa investigasyon nito. Tapos
Napakinggan natin na wala mo ng investigasyon ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee. Bakit? Pagkatapos lumabas ni Gutesa, ni Master Sergeant Orly Gutesa, nakaisa-isa sa mga tinawag sa Senado na resource person na hindi siya nakinabang dito. Kaisa-isang resource person na wala siyang interest kung hindi ang binanggit niya. Napag-isip niya na ang kanyang pamilya at ang bayan na kanyang pinaglaban, binis niya yung kanyang buhay sa paglilingkod bilang isang Philippine Marines, bilang sundalo, na hindi lamang yung makikipaglaban barilan sa gera, pero ngayon na nagretirado siya, ay ganito yung kanyang nakita, personal at mismong nagkaroon siya ng ugnayan dito sa pagdi-deliver ng mga maleta ng basurang pera na hindi naman siya nakinabang, at yun ang kanyang isiniwalat. Tapos ngayon siya pa yung minamasama dahil daw yung kanyang testimonya sa Senado, yung kanyang sinumpang affidavit sa isang abogado na itong abogadong tinatwa niyang hindi raw niya ninotaryuhan yon. Ay pa, pinapasama pa. Nako, walang kasalanan si Gutesa dyan po sa peking notaryo na yan, kung yung notaryo ngayon ay hindi pinirma ng abogado. Managot dapat i-explain ng abogado na yon kung bakit yung kanyang notarial seal ay napunta roon sa affidavit ni Gutesa. Si Gutesa, sinabi niya, pinanotaryo ko doon sa opisina nitong abogada na ito. Kaya ang kasalanan ni Gutesa doon. Kaya yan minamala. Tapos binabaliktad na nila ngayon. Marami nagsasabi, ang ingay-ingay sa media. Pati ito, ewan ko rin, di ko rin maintindihan itong mga, akala ko, mga matitinong mga nasa media na baliwala na raw yung naging salaysay ni Gutesa sa Senado dahil yung kanyang affidavit ay peke raw yung notaryo. Walang pakialam yung notaryo na po dyan. Actually, pwede kang magdala doon na wala kang written na affidavit o dokumento at banggitin mo kung ano yung personal mong nalalaman. O kung meron ka mang dinalang written na isasalaysay mo, na babasahin mo. Pwede kang walang notaryo yun eh. Ay yun ang ginawa ni Gutesa kasi sumumpa siya, binasa niya yung kanyang salaysay, no? At tinanong siya, inulit-ulit, nasagot niya lahat yung mga katanungan. Tapos sasabihin, ay mali, kasi yung kanyang salaysay na binasa sa kanyang affidavit, yung notaryo doon sa affidavit, hindi raw totoo, kaya hindi na rin totoo yung kanyang inihayag. Malaking BS yun kung ganun po yung inyong pananaw. At yung mga nililito nila ang taong bayan, halatang halata naman, hindi nyo na maluloko ang taong bayan. Gusto nyo lang mapagtakpan itong malawakang katiwalian. Dahil sa ngayon ay umusad na, umakyat na kung sino ang mga dapat managot. Dati-rati, walang nababanggit na mga politiko. Ito nga yung mga taga-DPWH, sina Yusek Bernardo, D.E. Alcantara, Assistant D.E. Hernandez, kung sino pa. Nung una, wala silang inamin, tapos bigla na lang ang mga pinagbibintahan, mga senador. At piling-piling mga senador. Ito yung mga senador na tingin nila ay kaanib ni Vice President Sara. So kasama pa rin itong demolition job ng mga senador na ito na nabanggit ay demolition job laban kay VP Sara. Pero
yung mga Diskaya nung sila ay nagsalita, may binanggit po sila doon ng mga congressmen, kung ilan congressmen yung nabanggit. Wala mang nabanggit na mga senador itong mga Diskaya. Mga congressmen ang nabanggit at binanggit nila yung mga pinuno ng mga congressmen. Tapos nun, yun, pinagdudahan na hindi raw nagsasabi ng totoo itong mga Diskaya. Kaya hindi raw maipapaloob sa Witness Protection Program kung hindi mo na nila ibabalik yung kanilang pera na galing sa pamahalaan. Wala namang requirement na ganun sa batas at saka sa rules of court. Pag ipaloob mo sila sa Witness Protection Program o kaya gawin silang state witness. Maliwanag yan sa rules of court, Rule 119, na ang witness ay pwedeng maging state witness if he is not or she is not the most guilty. O ibig sabihin nun, guilty siya pero hindi siya yung most guilty. So pwede siya maging state witness at pwede siyang ma-discharge. Wala yung requirement na, magsoli ka muna. Eh kung magsusoli siya, okay yun, voluntarily. Kung meron pa siyang maisosoli, na katulad ng ginagawa ng itong si Bryce na nagsoli ng mga sasakyan. Eh, nandiyan kasi yung sasakyan, hindi maitago. O di isinuli niya muna. Pero hindi yun nagiging siyang patayan na yun na ngayon ang standard para gawin yung isang tao na under Witness Protection Program o kaya gawing state witness. Nasa korte na yan mamaya kung gagawing state witness yun. Magre-request ang prosecution yan, imumove niya sa korte na itong taong ito, hindi naman siya yung most guilty at kailangan yung testimonya mapakinggan para makonvict itong mga taong maaaring silang most guilty. At yung korte, i-assist niya ngayon kung tama ba yung sinasabi ng prosecution. Pero sa ngayon, lahat ay pwedeng mapaloob sa Witness Protection Program. At ito ngayon ang nakagigimbal at kamangha-mangha at hinahangaan natin. Itong si Master Sergeant Gutesa, tinanong, kailangan mo ba ng security galing sa Senado? Hindi, ayoko na. Hindi ko kailangan yan para hindi na ako makaistorbo. Gusto bang mapaloob sa Witness Protection Program? Hindi ko kailangan mapaloob sa Witness Protection Program. Kaya kong maprotektahan yung sarili ko at ng pamilya ko. Andyan naman yung mga katropa ko sa Marines na susuporta sa akin. Tapos, pagdududahan mo yung kanyang testimony, sasabihin mo na mali siya. Yung kanyang credibility. Credibility, hindi pinag-uusapan ang credibility pagdating sa mga testimonya sa legislative investigation. Resource person lang naman po yung mga yan eh. Hindi naman po sila testigo sa korte na magkakaroon ng direct examination and cross-examination. Yung credibility ng testigo at yung credibility ng kanyang testimony, madidetermine mo lamang yan sa full-blown trial pag nag-hearing na sa korte. Dahil magkabilang panig yung prosecution at saka defense, no, ay magpapakita sila ng kanilang galing sa pag-examine doon sa testigo. Direct examination, cross-examination, redirect examination, recross-examination. Ay doon mo lang madidetermine ang credibility ng testigo at credibility ng kanyang testimony. Pagdating po dyan sa Senado o sa Kongreso, sa mga legislative investigation, resource persons po yung mga yan. Resource persons po yung mga yan. Eh kung tingin ng nila ay nagsasabi ng kasinungalingan, ayun, pwede silang makontempt. Pero as to whether they're telling the truth or not, no? Yun ang masakit eh. Pag tinawag ka dyan as a resource persons, pwede ka nilang pagbintangan, nagsasabi ka ng kasinungalingan o i-contempt ka nila. Yun yung mga bagay-bagay na natatakot ngayon lumabas yung mga iba na magsabi ng kanilang nalalaman. Dahil nga sa kanilang pakiramdam, hindi patas yung investigasyon.
ang ginagawa sa Senado. Ganon din kaya ang mangyayari ngayon sa ICI na wala na dyan si Benji Magalong. Matatakot na yung mga iba rin dyan na lumabas. No? Sabi ko nga, in fairness kay General Azurin, kilala ko naman yan pero hindi masyadong nakatrabaho. Matatakot ding lumabas yung mga iba siguro na pupunta sa ICI ngayon kasi wala na si Magalong. At nandiyan si Azurin. At si Azurin, naging regional director sa Region 1 yan. Naging malapit sa mga Marcoses yan. Naging chief PNP ni Marcos. So, may pagdududa ngayon ng taong bayan. Paano kami lalabas dyan, mag-testify sa ICI? Anong protection? Yung nandiyan, wala na ang isang Mayor Benji Magalong. Ganun po yung naririnig nating mga informasyon. Nakakagulat nga lamang itong mga pangyayaring biglang tinigil ang investigasyon ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee pagkatapos ng naging pahayag ni Gutesa. So ano ngayon yung bagong script, sabi ni Senator Escudero o Zarzuela? Saan patungo ngayon yung bagong script chapter nitong Zarzuela? Kung ito nga ay Zarzuela, sino-sino ngayon ang mga aktor na gaganap? Maraming siniwalat din si Congressman Toby Chanco noon sa kanyang mga naging payag sa Senate Blue Ribbon Committee, no? Nung pinag-uusapan itong tungkol sa FLR, itong for later release nitong mga questionable mga infrastructure projects. Binanggit ng Secretary ng DBM, amin ang pangandaman na kailangan kunin nyo yung listahan at kanino kukunin. May mga binanggit na mga pangalan ng mga congressmen kung kanino kukunin. Mga deputy speakers. May mga deputy speakers dyan na binanggit. Iimbestigahan ba itong mga ito? Tapos binanggit yung mahigit 6 na po ng mga congressmen, na mga contractors, mga big-time contractors itong mga ito, ha? Mga big-time contractors ng public works projects. Public works projects, meron pa nga dyan yung isang party list congressman. Isa o dalawa o 3 party list congressman. Pero yung isang party list congressman ay nakakuha ng napakalaking pondo. At ang ingay-ingay din niya nung panahon ng impeachment, kung paano niya durugin sa kanyang pananalita si Vice President Sara. Ang ingay-ingay niya noon. Pero kontraktor din pala at ang laki-laki ng kanyang nakukuha na proyekto.